Hindi sa kalsada nagtatapos ang kalbaryo ng mga commuter sa Metro Manila. Ay sa isang sociology professor, naapektuhan ng physical, mental at social na aspeto ng buhay ng mga commuter dahil sa matinding pagod sa biyahe. Ano nga ba ang plano ng gobyerno sa matagal ng problema sa public transportation? Darito ang ikalawang bahagi ng special report ni Darling Kai. Kulelat ang Metro Manila sa buong mundo pagdating sa pampublikong transportasyon. Ramdam yan ng mga ordinaryong tao na araw-araw nagko-commute. Mahirap ang commute kasi lalo na pag yung rush hour. Minsan maraming puno na yung jeep and then syempre unahan yan. Yun, at saka yung long time of waiting. No choice, mostly pag rush hour. Pag-uwian or papasok, minsan nakaka-apekto since malilate ka ganun. Mga mandirigma na nga ang bansag sa kanila dahil sa pakikipaglabang ginagawa sa pagbiyahe. Karamihan ng populasyon ng nagko-commute o yung gumagalaw sa Metro Manila ay nasa class C, D, and E. Siguro kaunti sa class B. Nandyan ang mga empleyado, trabahador, mag-aaral. Sila din yung walang pribadong sasakyan at umaasa sa pampublikong sistema ng transportasyon. Dahil sa estado ng pampublikong transportasyon ngayon, oras ng mga pasahero ang nasasayang. Apektado na rin ang iba pang aspeto ng buhay nila. Sanga-sanga yung epekto nito. Kapag nagsasayang ka ng 1, 2, minsan 3 oras sa traffic, hindi pa yung biyahe mismo, sa traffic, nakakaapekto to sa physical na pangangatawan, sa mental na katayuan, yung relasyon ng tao sa ibang miyembro ng kanyang pamilya, yung kanyang oras para sa sarili at para sa pamilya. Lahat ito ay apektado. Para sa marami, ang oras para sa pamilya ay nagiging oras sa kalsada. Minsan, imbes na pag-uwi ninyo, nag-uusap-usap pa kayo, nagkakwentuhan, kumustahan kung anong nangyari sa araw ninyo. Minsan pagdating mo ng bahay, mas gugustuhin mo na lang na humiga, magpahinga. Ang araw-araw na hirap sa pagbiyahe, may epekto rin sa kalusugan at mahalagang desisyon ng mga mamamayan. Sa pangkabuhayang pamumuhay ng mga tao na mas pipiliin nila yung trabahong hindi sila mapapagod kahit pa minsan ang kita ay mas mababa kumpara sa kikita nga sila ng medyo malaki pero bugbog naman yung katawan nila sa traffic. Kaya may mga grupong tulad ng Move as One Coalition na nagsusulong ng mga pagbabago sa pampublikong transportasyon. Ang Move as One ay binubuo ng 140 organizations at mahigit 77,000 members. We move people, not cars. At ang sinusulong namin is to have a safe, inclusive, accessible transportation para sa lahat, para sa commuters na may dignidad. Hiling nila na sana'y gumanda na ang estado ng pampublikong transportasyon sa bansa, lalo na ang mga persons with disability o PWD katulad ni Maureen. Haba ng pila, kahit anong aga ng pagpunta sa pilahan, pipila sa mga carousel, sa MRT, sa LRT. Siksikan yung mga tao sa loob ng pampublikong sasakyan. Paikot-ikot lang. So domino effect siya. Cycle lang siya araw-araw. So nasa na yung dignidad natin bilang isang commuter. Ginagawa naman na raw lahat ng pamahalaan, partikular ang Department of Transportation. Pero hindi raw madalian ang pagsasaayos sa pampublikong transportasyon. Yung problema po natin sa transportasyon, wala pong silver bullet dyan na maisasaayos po lahat sa isang araw. Yung mga problema po, marami po yan. Right of way, yung pondo, yan po yung mga problema natin dyan. Pero patuloy po namin sinusolusyonan ito upang maibsan po yung dinaranas ng ating mga kababayan. Gumugulong na raw ang mga programa ng pamahalaan na short-term, medium-term at long-term. Para ho sa short term,
tayo po ay nakikipag-ugnayan sa LTFRB na imandato sa kanilang operators na isupply, ilabas lahat ng public utility vehicles na may permito o may prangkisa sa ruta na iyon para maserbisyohan yung ating mga kababayan. Pangalawa ho, meron ho kaming magiging partnership with JICA itong taon na ito upang i-reevaluate ho lahat ng ruta dito sa ating bansa para makita ho yung mga antiquated routes na tinatawag natin at mabago ho ito sa naaayon na ruta. Kasama rin daw sa mga ginagawang hakbang ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon, pati na ang mga karagdagang infrastruktura gaya ng subway at karagdagang train stations. Maganda ang adhikain ng government, pero ito ay hindi sapat. Kulang pa. Baka pwedeng back to the drawing board, tawagin ulit yung mga stakeholders. Sa ating mga kababayan, kami po ay humihingi ng pangunawa at konting pasensya, ngunit ang progreso po ng ating public transportation ay parating na. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.